Kung gusto mo na yung lalaki naman ang mangungulit sa'yo sa LDR, panoorin mo ang video natin ngayon. Dahil ito yung mga tips para mabaliw sa'yo ang lalaki sa LDR. So ano nga ba yung mga dapat mong gawin? Number 1, hintayin mo na siya yung maunang tumawag. Tama yung narinig mo, be. Oo, mahal mo siya. Gusto mo lagi mo siya nakaka-chat or nakaka-video call. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi magtatagal yung ganyan. Sa unang mga buwan ng relasyon nyo, oo, pwede yan. Pero, habang tumatagal na ikaw lagi yung nagchat-chat or nagvi-video call sa kanya, mapapansin mo na parang siya na yung tinatamad at parang walang energy na kausapin ka. Dahil alam niya sa isip niya na kahit hindi siya mag-effort na kausapin ka or hindi siya mag-effort na gumawa ng paraan na matawagan ka, alam niya dahil lagi mong ginagawa na ikaw yung gagawa ng effort na yon para sa kanya. 'Di ba? At saka hindi ka niya mamimiss dahil wala siyang oras na mamiss ka. Dahil lagi kang kumukontak sa kanya. Kaya kung gawain mo yan, huwag mo naman titigilan. Limitahan mo lang. Hintayin mo na siya din yung mag-effort na kontakin ka. Para nang sa ganon ay magkaroon ka naman ng space sa isip niya. Dahil pag hininto mo yan, ang maiisip niya, bakit kaya hindi na niya ako laging tinatawagan? Bakit kaya hindi na niya ako laging chinachat? Ano kayang pinagkakaabalahan niya? Baka may iba na siya. Yung mga ganyan ang papasok sa isip niya. Halo-halo yan. At syempre dahil mahal ka niya at ayaw kanyang mawala sa buhay niya, mapapansin mo, mag-uumpisa na siya yung nangungulit sa'yo. At habang ginagawa niya yan, unti-unting manunumbalik yung sigla niya or saya niya na kinakausap ka niya. At unti-unti rin babalik yung sigla ng feelings niya sa'yo. Lalo na kung ayaw ka talagang mawala ng lalaki na yan sa buhay niya. Number 2, iparamdam mo na meron kang tiwala sa kanya. So bakit nasama to sa listahan? Dahil ang isa sa pinakamabilis na makasira ng relasyon or ng long distance relationship ay yung para kang imbestigador. Yung kakasagot pa lang niya ng tawag mo, ang ibubungad mo na agad sa kanya. Sino yung nilike mo sa Facebook? Bakit online ka pero hindi ka nagre-reply? Sinong kasama mo ngayon? Baka may kasama kang babae dyan. Yung mga ganyan, 'di ba? Parang hindi boyfriend yung kausap mo. Parang isang suspect na nasa interrogation room ang kausap mo. Pero syempre, walang masama sa pagtatanong or pagsiselos kung paminsan-minsan lang. Dahil syempre, mahal mo siya at natatakot ka na mawala siya. Pero kung uugaliin mo na yung ganyang ugali, sigurado mapapagod at magsasawa din yan. At every time na makikita niya yung tawag mo, makikita niya na pangalan mo yung tumatawag, imbes na mai-excite siya, walay. Mas maiirita siya dahil puro ka na naman tanong at puro ka na naman duda. 10 years ako sa abroad at marami na akong nakitang ganyang eksena sa mga kasama kong lalaki. Kaya kung gusto mo na mamiss ka ng lalaki or mabaliw sa'yo yung lalaki, dapat ikaw yung nagbibigay ng peace sa utak niya kapag nakakausap ka niya. Hindi yung ikaw pa yung nagbibigay ng stress. Lalo na kung siya yung nasa malayo tapos nagtatrabaho siya. Dahil alam nyo naman sa trabaho, di ba? Nakaka-stress na minsan dahil sa mga boss or minsan dahil sa mga feeling tagapagmana ng kumpanya. Di ba? Tapos dadagdagan mo pa kapag tinawagan mo siya. Naku, baka maghanap talaga yon ng ibang pagpapahingahan. Kaya dapat magtiwala ka sa kanya. Lalo na kung wala ka namang ebidensya. At iparamdam mo na mas gumagaan yung pakiramdam niya or yung isip niya kapag ikaw yung nakakausap niya. At sureball yan, promise. Lagi yan tatawag sa'yo. Number 3, bawasan mo yung oras ng pag-uusap nyo. Tama yung narinig mo. Bitinin mo. Ikaw na yung mag-end ng call. Alam nyo naman kapag nabibitin ang mga lalaki, di ba? Mas lalo kanyang iisipin. At mas lalo siyang ma-excite na makausap ka ulit sa susunod. At syempre, kapag nabitin siya na makikipag-usap sa'yo, ikaw lagi yung tatakbo sa isip niya. Useless yung napakahabang video call mo sa kanya kung puro na lang kayo tinginan at puro na lang kayo pa-cute sa isa't isa. Or, nagpapanggap na lang kayo na parang inaantok,
Para lang matapos yung tawag na yan dahil wala na talaga kayong pinag-uusapan. Relate, di ba? Kaya kung gusto mo na ma-miss ka niya at mabaliw siya sa'yo sa LDR nyo, ikaw na yung mag-end ng call para mas lalo siyang mag-isip kung kailangan mo na ba talagang umalis or naboboring ka lang nakausap siya. Sureball yan, maghapon niya yan iisipin. Lalo na kung sinanay mo siya or nasanay siya na ikaw lagi yung nagbibigay ng effort para lang mabigyan siya ng napakahabang time na makausap. Kaya baguhin mo na yon. Dapat ikaw na yung maunang mag-good night sa kanya tapos matulog ka ng mahimbing. Or, sabihin mo na busy ka kung talagang may gagawin ka. Simple lang yung sinabi ko na yan, pero malaki yung impact niyan para mas lalo kanyang ma-miss. Number 4, mag-send ka ng picture mo. Paalala lang, wag yung walang saplot. Okay? Pero may mga damit ka or sinusuot ka na gustong-gusto niyang makita. Sigurado yan. Kaya yan ang gamitin mo. Halimbawa na lang, gustong-gusto niya na nakikita ka na suot mo yung jersey niya. Or, gustong-gusto niya na nakikita ka na suot mo yung paborito niyang pantulog mo. Yung mga ganyan. Ang gawin mo, magpa-cute ka tapos mag-picture ka. Tapos isend mo sa kanya. Kahit na walang caption, picture lang. Yung parang random lang na mag-send ka sa kanya. Sigurado mapapangiti yan at may halong pagkamis sa'yo. At mag-i-slow motion sa isip niya yung mga alaala nyo habang tinitignan niya yung picture mo na yan. Kaya sigurado ma-excite yan na tawagan ka or mag-video call sa'yo. Pero syempre dapat bitinin mo muna. Huwag mo munang sasagutin yung tawag niya tapos sabihin mo na busy ka pa or maya-maya mo na lang siya tatawagan. Sigurado tititigan lang niya yung picture mo tapos marami nang tatakbo sa isip niya. Kaya lalo kanyang mamimiss. Number 5, mag-iwan ka ng magandang alaala. Sa isang long distance relationship, hindi lang haba ng oras ang mahalaga. Mas mahalaga kung ano yung nararamdaman niya pagkatapos yung mag-usap. Dahil real talk, maraming mag-partner, LDR, nag-uusap araw-araw, pero nauuwi lang sa tampuhan. Nauuwi lang sa puro reklamo at paulit-ulit na pagtatanong. Kaya imbes na ikaw yung pahinga niya, dagdag stress ka pa sa kanya. Kaya kung gusto mo na lagi siyang nababaliw sa'yo, dapat gawin mong special yung bawat conversation nyo. Bigyan mo siya ng magandang experience. Magbigay ka ng good vibes, ng tawanan, ng lambing, or magbigay ka ng mga salitang magpaparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga. Halimbawa na lang, bago kayo mag-end ng call or bago nyo tapusin yung tawag nyo sa isa't isa, huwag puro sige, goodbye lang at I love you lang. Ang sabihin mo, Be, ingat ka palagi ha. Sana maging maganda ang araw mo. At excited ako na makausap kita ulit. napakasimpleng salita lang pero malaking bagay yon kapag malayo kayo sa isa't isa. Damang-dama niya yun. Dahil mas naaalala ng isang tao ang emosyon na nararamdaman niya or yung emosyon na naramdaman niya nung kausap ka niya kaysa dun sa haba ng usapan nyo. Kaya kung sa bawat pag-uusap nyo, nakakaramdam siya ng saya, comfort, at pagmamahal, sureball yan. Mas masasabik yan or mas mai-excite yan na makasama ka niya. Mas mababaliw yan sa'yo dahil mas maghahangad pa siya ng more. At alam niya na mararamdaman lang niya yon kapag nakita ka na niya or nakasama ka na niya. Kaya lagi mong tatandaan na tuwing nag-uusap kayo, dapat hindi yung basta usap lang, okay na. Dapat isipin mo rin kung paano mas magiging magandang parte ng araw niya ang pakikipag-usap niya sa'yo. Kaya be, lagi mong tatandaan, hindi mo kailangan na habulin siya para manatili siyang interesado sa'yo. Bigyan mo rin siya ng space para ma-miss ka, para mag-effort siya, at para ma-appreciate ka niya. Dahil sa isang long-distance relationship, hindi sa pahabaan ng chat or tawag ang labanan. Mas maganda kung gaano kaganda yung pakiramdam niya kapag ikaw yung nakakausap niya. Kaya mahalin mo siya. Walang problema doon. Basta wag mo din kakalimutan na mahalin at bigyan ng oras ang sarili mo. So yun, sana nakatulong sa inyo yung video natin ngayon. And syempre, wag nyong gagawin lahat yung sinabi ko na 5. Pumili lang kayo dyan or isa or dalawa ang gawin nyo dyan. Pwede na yan. So yun, Reg TV nga po pala and maraming salamat sa panonood. And ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless.
Peace and goodbye.